10 benepisyong hatid ng pagtatalik sa kalusugan ng mga seniors. Habang tumatanda ang isang tao, madalas ang focus ng usapan ay tungkol sa mga bawal. Bawal kumain nito, bawal ang ganito, delikado kapag ginawa mo yan. Pero may isang bahagi ng kalusugan na bihirang pag-usapan, lalo na kapag senior na ang isang tao. Ito ang usapin ng sexualidad. Maraming matatanda ang iniisip na kapag umabot ka na sa edad na 60, 70 o higit pa, wala ka ng business sa mga bagay na may kinalaman sa pagtatalik. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang sex, kapag ito ay kusang loob, ligtas at may sapat na intimacy, ay may malalim na epekto sa kalusugan, lalo na sa mga seniors. Sa maraming pag-aaral na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo, lumalabas na ang regular na sexual activity ay hindi lamang tungkol sa pleasure. Isa ito sa mga pinakanatural na paraan para mapanatiling masigla ang katawan, malusog ang puso, at mas matatag ang mental health ng isang senior. Hindi rin ito tungkol sa performance. Sa katunayan, ang pinakamahalagang aspeto ng pagtatalik sa edad na ito ay ang koneksyon, physical, emotional at mental. Hindi kailangan parang bata ang katawan para ma-enjoy ito. Hindi kailangan perpekto ang kondisyon ng katawan. Ang kailangan lang ay bukas na isipan at pag-unawa na ito ay bahagi pa rin ng isang healthy lifestyle kahit sa senior years. Isa sa mga pinakaunang napapansin na benepisyo ay ang epekto nito sa puso. Ang pagtatalik ay isang uri ng ehersisyo, banayad man pero sapat na para ma-activate ang sirkulasyon ng dugo. Sa bawat aktibidad na may physical exertion tulad ng pagyakap, paghalik at mismong intercourse, napapatibay ang cardiovascular system. Tumataas ang heart rate, umiinit ang katawan, at unti-unting bumubuti ang blood flow. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming kaso, ang mga seniors na sexually active ay mas mababa ang risk sa high blood pressure at iba pang sakit sa puso kumpara sa mga walang ganitong aktibidad. Ngunit mahalaga ring linawin na kung may existing heart condition, dapat ito ay ginagabayan ng doktor. Ang ligtas na sex ay hindi kailanman dapat maging pabigla-bigla. Sa tamang pace, ito ay pwedeng maging bahagi ng heart health management. May epekto rin ito sa immune system. Kapag ang isang tao ay may regular, healthy sexual activity, mas active ang immune response ng katawan. Ibig sabihin, mas mataas ang resistensya laban sa common infections tulad ng sipon, trangkaso at iba pang karaniwang sakit ng matatanda. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagtaas ng immunoglobulin A, isang antibody na tumutulong sa katawan na labanan ng pathogens. Pagamat hindi ito kapalit ng bitamina o healthy food, isa itong dagdag na proteksyon na natural na nangyayari sa katawan kapag masaya ang isang tao sa kanyang sex life. Pagdating sa mental health, napakalaki ng tulong ng intimacy sa panahon ng katandaan. Maraming seniors ang nakakaramdam ng lungkot, pangungulila at minsan ay depresyon, lalo na kung sila ay retired na, may malalayong anak o namatayan ng kabiyak. Ang pagtatalik, kasama na rito ang mga simpleng intimacy tulad ng paghawak ng kamay, paghalik o mahigpit na yakap ay naglalabas ng hormones gaya ng oxytocin at dopamine. Ang mga hormones na ito ang responsible sa tinatawag nating feel-good state. Nababawasan ang anxiety, mas gumaganda ang mood, at mas lumalalim ang koneksyon sa kapareha. Para sa maraming seniors, ito ang dahilan kung bakit sila muling nakakaramdam ng saya at pagiging buhay. Isa rin sa mga natuklasan ng science ay ang epekto ng sex sa cognitive function. Habang tumatanda, dumarami ang takot ng tao sa dementia, memory loss at Alzheimer's disease. Ngunit sa ilang pag-aaral, nakita na ang seniors na may regular na sexual activity ay mas mataas ang cognitive performance. Mas alerto ang isipan, mas matalas ang memorya, at mas aktibo ang brain activity based sa mga brain scan. Ang paliwanag dito ay simple, ang intimacy at physical pleasure ay nag-trigger ng aktibidad sa bahagi ng utak na responsible sa pagproseso ng emosyon, at ito ay konektado sa memorya at focus. Hindi rin baliwalain ang epekto ng sex sa pagtulog. Isa sa pinakakaraniwang reklamo ng mga seniors ay ang hirap matulog o madaling magising sa gabi. Ngunit kung may intimacy o sexual release, ang katawan ay naglalabas ng prolactin, isang hormone na tumutulong para makaramdam ng antok at tuluyang makatulog ng mas mahimbing. Bukod pa rito, nababawasan din ang cortisol, ang stress hormone na siyang karaniwang dahilan ng pagkapuyat. Kaya kung iniisip ng ilan na ang pagtatalik ay nakakagising, ang totoo ay kabaligtaran. Ito ay isa sa mga pinaka-epektibong natural na pampatulog. May epekto rin ito sa pananakit ng katawan. Maraming seniors ang may osteoarthritis, joint pain o simpleng body ache dala ng edad.
Pero dahil sa endorphins na inilalabas ng katawan pagkatapos ng sexual activity, pansamantalang nababawasan ang nararamdamang kirot. Ang endorphins ay natural painkillers ng katawan. Kaya kahit hindi literal na gamot, ang sex ay may analgesic effect na pwedeng makatulong lalo na sa mga gabi kung saan ramdam na ramdam ang pananakit sa kasukasuan o kalamnan. Marami ring kababaihang seniors ang nagkakaroon ng vaginal dryness at discomfort, kaya iniwasan nila ang intimacy. Pero ang katotohanan ay, ang regular na sexual activity ay tumutulong sa katawan para mapanatiling active ang pelvic region. Sa mga babae, ito ay pwedeng makatulong upang mapanatili ang elasticity ng vaginal walls, maiwasan ang extreme dryness at mabawasan ang risk ng urinary tract infection. Sa mga lalaki naman, ang regular stimulation ay pwedeng makatulong sa healthy blood flow sa genital area, na nafafatulong sa erectile function kahit sa edad na 6th o higit pa. Hindi ito tungkol sa pagiging malibog, kundi tungkol sa pagiging bukas sa ideya na kahit sa senior years, ang katawan ay may natural na pangangailangan pa rin ng pagmamahal at pisikal na koneksyon. May mga seniors na naiilang, may hiya, o iniisip na baka hindi na ito bagay sa kanila. Pero ang pagkakaroon ng intimate connection ay hindi nafafahiya. Sa katunayan, ito ay isang tanda na ang isang tao ay patuloy na namumuhay ng buo, hindi lang para mabuhay, kundi para mag-enjoy, magmahal at maramdaman na siya ay buhay pa. Hindi rin ito palaging nangangailangan ng full intercourse. Minsan sapat na ang yakap, halik o simpleng paghawak ng kamay habang magkatabi sa kama. Ang intimacy ay may iba't ibang anyo. Ang mahalaga ay ang koneksyon. At para sa maraming seniors, ito ang nawawala sa kanilang araw-araw na buhay. Yung pakiramdam na mahalaga pa rin sila, kaibig-ibig pa rin at hindi sila invisible sa mundo. May mga tanong din tulad ng, safe pa ba ito sa edad ko? O may epekto ba ito sa blood pressure ko? Kaya napakahalaga rin ng open communication. Kung may health condition tulad ng hypertension, diabetes o heart disease, mainam na magtanong sa doktor kung paano maging ligtas. Pero tandaan, ang pagtatalik ay hindi kailangan maging intense o sobrang physical. Ang intimacy ay pwedeng i-adjust ayon sa kondisyon at kapasidad ng katawan. Walang tama o maling paraan basta't ito ay kusa, komportable at may pahintulot ng parehong panig. Ang pinakamahalagang punto dito ay ang pagbasag sa stigma. Hindi totoo na kapag matanda ka na, tapos na rin ang sex life mo. Hindi rin totoo na ang mga seniors na aktibo sa aspeto ng intimacy ay wala sa lugar. Ang totoo, sila ang mga taong pinipiling manatiling konektado, masaya at buhay. Sa bawat yakap, sa bawat sulyap ng pagmamahal, sa bawat sandaling puno ng intimacy, may benepisyo sa katawan, sa isip at sa puso. At yon ang tunay na diwa ng healthy aging. Habang pinag-uusapan natin ang mga benepisyong dulot ng pagtatalik sa kalusugan ng mga seniors, napakahalagang maunawaan din ang physiological changes na nangyayari sa katawan habang tumatanda. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming seniors ang tumitigil sa intimacy ay dahil sa mga pagbabago sa katawan na maaring ikahiya, ikatatakot o hindi na lang pansinin. Ngunit ang totoo, ang kaalaman tungkol sa mga pagbabagong ito ay pwedeng maging susi para muling ma-enjoy ang isang bagay na natural, makabuluhan at mabuti para sa kalusugan. Sa mga lalaki, ang isa sa pinakakaraniwang concern ay ang pagbabago sa erectile function. Hindi ito agad na nangahulugang may problema. Habang tumatanda, bumabagal talaga ang sirkulasyon ng dugo at ang testosterone level ay unti-unting bumababa. Maaring hindi na kasing bilis o kasing tindi ng dati ang response ng katawan. Pero hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang sexual na buhay. Sa maraming kaso, ang mas mabagal na proseso ay nangangailangan lang ng mas maraming pasensya, intimacy at emotional connection kaysa performance. May mga paraan din na medically guided na pwedeng makatulong kung kinakailangan. Pero ang pinaka-importanting factor ay ang mindset na hindi ito kahihiyan kundi bahagi ng natural na pagtanda. Sa kababaihan naman, hormonal changes ang pamunahing dahilan ng discomfort. Kapag nag-menopause, bumababa ang estrogen, kaya nagiging mas manipis ang vaginal walls at mas kaunti ang natural lubrication. Ito ang dahilan kung bakit ang iba ay nakakaramdam ng hapdi, iritasyon, o discomfort tuwing may sexual activity. Pero sa halip na iwasan ito, pwedeng pag-usapan kung anong mga paraan ang pwedeng gawin para maging komportable muli. May mga water-based lubricants na safe gamitin, may mga pelvic floor exercises na makakatulong sa circulation at elasticity, at higit sa lahat, may mga partner na handang mag-adjust at umunawa. Kapag may bukas na komunikasyon
ang intimacy ay nagiging mas ligtas, mas masaya, at mas makabuluhan. Mahalaga ring pag-usapan ang emotional component ng intimacy. Sa katandaan, hindi na palaging tungkol sa desire ang pagtatalik, kundi sa pakiramdam na may koneksyon, may humahawak sa iyo, may umaalalay. Lalo na sa mga mag-asawa o partners na matagal nang nagsasama, ang sex ay naging extension ng pagmamahalan, hindi na lang ito physical kundi emotional. May mga pagkakataon na ang simpleng paghawak sa kamay o pagyakap bago matulog ay sapat na para maramdaman na hindi ka nag-iisa. Ang ganitong intimacy ay nagpapababa ng stress levels, nagpapalakas ng loob, at nagbibigay ng seguridad sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga seniors na may emotional and sexual closeness sa kanilang partner ay mas mataas ang quality of life kaysa sa mga walang ganitong koneksyon. Kapag may intimacy, may sense of purpose. Sa edad na kung kailan maraming seniors ang iniisip na wala na akong silbi, ang pagkakaroon ng relasyon na may warmth, touch at respeto ay isang paalala na sila ay mahalaga, kaibig-ibig at buhay pa sa bawat aspeto. Hindi mo kailangan maging perpekto ang katawan. Hindi mo kailangan bumalik sa anyo mo noong 30 ka. Ang kailangan lang ay ang pagpapahalaga sa sarili, sa katawan at sa relasyon na mayroon ka na iyon. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga seniors na active sa sexual intimacy ay mas mababa ang rate ng depression. Mas mataas ang kanilang self-esteem, mas maganda ang pananaw sa buhay at mas handang humarap sa mga hamon ng pagtanda. Sa panahong maraming pagbabago, retirement, mga kaibigan na unti-unting nawawala, mga anak na may kanya-kanyang buhay, ang pagtatalik ay hindi lang physical activity kundi isang anchor. Isang bagay na nagsasabing, ako ay buo pa rin. Ako ay may kakayahan pang magmahal at mahalin. Sa usaping hormonal, mahalaga ring tandaan na ang intimacy ay nagpapalakas ng natural production ng hormones tulad ng oxytocin, serotonin at dopamine. Hindi lang ito nagbibigay ng instant na high o saya. May mga long-term effects din ito sa regulation ng mood, stress at motivation. Para sa mga seniors na kadalasang nakakaranas ng routine, monotony o isolation, ang pagkakaroon ng ganitong spark sa buhay ay malaking bagay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga seniors na bukas sa intimacy ay mas aktibo sa buhay, mas mahilig lumabas, mas masigla makipag-usap at mas motivated pang magplano para sa mga susunod na taon. Isa pang aspeto na hindi masyadong napapansin ay ang epekto ng intimacy sa balance at coordination. O tama ang narinig mo. Ang mga banayad na physical movements na ginagawa sa sexual activity ay nakakatulong para mapanatiling aktibo ang mga muscles, joints at reflexes. Hindi ito nangangahulugang kailangan ng intense activity. Ang punto ay, ang katawan ay nagagamit, ang mga ugat ay na-activate, at ang flexibility ay na-stimulate. Para sa mga seniors na sedentary na ang lifestyle, kahit konting movement tulad ng gentle physical contact ay isang hakbang na patungo sa mas aktibong pamumuhay. Ang skin-to-skin contact ay isa ring underrated benefit ng intimacy. Sa edad na kung saan madalas ay bihira ng mahawakan o may yumakap sa atin, ang physical touch ay may malakas na epekto sa mental well-being. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kahit ang simpleng paghaplos sa braso, pagyakap mula sa likod o paghalik sa noo ay may kakayahang magpababa ng blood pressure at magpatahimik ng puso at isipan. Ang touch ay hindi lang physical, it communicates care, presence, and love. Sa mga senior na madalas ay nakakaramdam ng invisibility o isolation, ito ay isang napakalakas na gamot laban sa kalungkutan. Sa mga taong walang partner, hindi rin ibig sabihin nito ay tapos na ang usaping intimacy. Ang self-intimacy ay isang aspeto rin ng kalusugan. May mga seniors na natutong mag-enjoy sa companionship ng sarili, sa comfort ng physical self-care, at sa kalayaan na walang pressure mula sa ibang tao. Ang intimacy ay hindi laging nangangailangan ng partner. Ito ay pwedeng manggaling sariling acceptance, pagmamahal sa sarili, at pagpili na alagaan ang sariling pangangailangan, emosyonal, mental at pisikal. Hindi rin natin dapat kalimutan ang role ng kultura at relihiyon sa pananaw ng seniors ukol sa sex. Maraming Pilipino ang lumaki sa konserbatibong environment kung saan ang sex ay isang bawal o kabastusan. Pero habang tumatanda, mas naunawaan natin na ang pag-aalaga sa katawan ay hindi kasalanan. Ang intimacy, kapag ito ay may respeto, pagmamahalan at kasunduan, ay isang anyo ng pagkalinga. Ang katawan ay hindi kaaway kundi kasama sa paglalakbay ng buhay. Kapag minahal mo ito, pinakinggan mo ang mga pangangailangan nito, at inalagaan mo ito ng may dignidad,
mas magiging buo ang iyong kabuuang kalusugan, hindi lang physical, kundi pati emotional at spiritual. Ngayon, kung may mga seniors na nagdadalawang isip pa rin, may mga takot o kaba, ang unang hakbang ay hindi agad physical. Magsimula sa usapan, sa pag-amin ng nararamdaman, sa pagtanong sa doktor kung ano ang ligtas, sa pagtingin sa sarili sa salamin at pagsabing, ako ay buhay, ako ay may halaga, at ako ay karapat-dapat na magmahal at mahalin. Doon nagsisimula ang pagbawi sa koneksyon na matagal nang nakatago. Doon muling bumubukas ang pinto ng isang mas makulay na pagtanda. Sa pagpapatuloy ng usapan tungkol sa benepisyo ng intimacy sa kalusugan ng mga seniors, hindi natin pwedeng ihiwalay ang papel ng relasyon. Hindi lang bilang romantic partner, kundi bilang kasama sa pagtanda. Ang intimacy, kahit hindi laging nauuwi sa sexual na aktibidad, ay pwedeng maging pundasyon na matibay na emotional stability. Sa panahon ng katandaan, kung saan unti-unti nang nawawala ang maraming bagay, trabaho, aktibong social life, minsan maging mga kaibigan at kapamilya, ang pagkakaroon ng isang taong malapit sa iyo ay nagbibigay ng panibagong direksyon. Hindi mo kailangang maging magaling sa salita, hindi rin kailangan ng mamahaling regalo. Minsan, sapat na yung tahimik na presensya, yung yakap na walang hinihinging kapalit, o yung tingin na may pag-unawa kahit walang sinasabi. Kaya napakahalaga ng companionship kapag ang isang senior ay may kasama na emotionally present at bukas sa usapang physical closeness. Mas madali ang pagharap sa mga physical limitations. Kapag may intimacy, may inspirasyon na mag-ehersisyo, kumain ng masustansya at alagaan ang sarili. Hindi dahil sa vanity, kundi dahil sa respeto at pagmamahal sa sarili at sa taong mahalaga sa kanila. Para sa ilan, ang motivation na tumayo mula sa kama, mag-ayos, o maglakad sa umaga ay dahil may inaasahang kasama. Kapag ang intimacy ay nagiging bahagi ng daily life, ito ay nagiging driving force para manatiling aktibo, alerto, at malapit sa buhay. Ang mga simpleng physical touch, gaya ng paghawak sa balikat, paghaplos sa likod habang naghuhugas ng pinggan, o paghalik sa pisngi bago matulog ay may epekto sa kalusugan ng puso. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ganitong klaseng gentle touch ay nakakapagpababa ng blood pressure, heart rate, at cortisol levels. Lahat ito ay mga critical markers ng stress sa katawan. Sa madaling salita, kahit hindi ito isang formal na sexual encounter, ang presence ng intimacy ay tumutulong para makontrol ang emotional at physiological stress na kadalasan magpapalala ng mga sakit sa senior years. Sa kabila ng mga benepisyong ito, hindi may kakailan na may mga seniors na nailang pa ring pag-usapan ng sexualidad. May mga iba na natatakot na baka matawag na bastos, malaswa o hindi nabay. Pero ang tanong na dapat nating itanong ay ito, kaninong standard ba ang sinusunod natin? Bakit may edad limit ang pagmamahal? Ang pisikal na pagkalinga? Ang karapatan maging masaya sa katawan mo, kahit pa ito'y may kulubot na, mabagal gumalaw o may iniindang sakit. Kapag pinapayagan nating mabuhay sa hiya ang mga seniors, inaagaw natin sa kanila ang isang bahagi ng buhay na dapat ay sa kanila pa rin. Maraming kababaihan ang lumalapit sa mga health expert para itanong, normal pa bang magustuhan ko pa rin ang sex kahit may edad na ako? At ang sagot ay oo. Ang kagustuhan magkaroon ng intimacy ay hindi nawawala sa pagtanda. Maaari itong bumaba, magbago ng anyo, o mangailangan ng mas mahabang panahon para ma-develop, pero hindi ito nawawala. Hindi ito nakakahiya. Ang katawan ng isang babae, kahit menopausal na, ay may karapatan pa ring makaranas ng pagmamahal at koneksyon. Ganun din sa mga lalaki. Marami ang magiging anxious sa pag hindi na kasing bilis ng dati ang physical response nila. Pero ang katotohanan, hindi ito tungkol sa bilis kundi sa lalim ng koneksyon. Sa halip na iwasan ito, mas magandang pag-usapan, kasama ang kapareha at kung kinakailangan ang doktor. Kapag ang intimacy ay nagiging bahagi ng open dialogue sa relasyon, maraming problema ang pwedeng maiwasan. Marami kasing misunderstanding sa mag-partner na tumatanda na magkasama. Inisip ng isa na baka hindi na siya gusto ng kabila. Yung isa naman nahihiya ng magsimula ng intimacy. Ang ending, pareho silang tahimik, pareho ring nalulungkot. Pero sa isang simpleng pag-usap tulad ng namimiss ko yung yakap mo o okay lang ba kung magtabi tayo mamaya, pwedeng may balik yung init. Kahit hindi literal. Kasi minsan hindi ang katawan ang dapat painitin, kundi ang loob, ang tiwala, at ang presensya. Hindi rin natin pwedeng isantabi ang usapin ng physical limitation. May mga seniors na may arthritis, may back pain, o may hip replacement. Ang intimacy sa edad na ito ay kailangan maging adaptive.
May mga posisyon na mas komportable, may mga rhythm na mas mabagal, pero mas may kahulugan. Hindi kailangang sundin ang nakikita sa TV o pelikula. Hindi kailangan ng theatrics. Ang tunay na intimacy ay nakabase sa tunay na pangangailangan, sa respeto sa katawan at sa pag-adjust para sa kaginhawaan ng bawat isa. At oo, pwedeng mas tumagal ang preparasyon kaysa sa mismong akto. Pero minsan, yung preparasyon mismo ang nagpapalalim sa koneksyon. Ang isa pang benepisyo ng intimacy sa seniors ay ang pagbalik ng tiwala sa sarili. Lalo na kung galing sa medical procedures, major illness, o matagal na panahon ng pagiging walang partner. Maraming matatanda ang nawawala ang sense of desirability nila. Iniisip nila na hindi na sila kaakit-akit. Pero isang yakap, isang sulyap ng pagnanasa mula sa taong mahal nila, isang haplos sa kamay habang nanonood ng TV, muling binubuo nitong damdaming, mahalaga ako, may nagmamahal pa rin sa akin, may silbi pa ako. At kung isipin mo, yun na mismo ang gamot na walang katapat na reseta. May mga seniors rin na muling nagkakaroon ng partner sa later life, maaring after mabiyuda, o matapos ang isang hiwalayan. Minsan, may takot silang baka husgahan ng mga anak o ng komunidad. Pero kailan pa naging mali ang maging masaya? Kapag ang bagong relasyon ay nakabase sa respeto at pangangalaga, ito ay may kakayahang magbigay buhay muli sa isang pusong matagal ng tumahimik. Hindi ito rebellion. Isa itong pagpili ng buhay sa kabila ng edad. Dito pumapasok ang kahalagahan ng education. Ang healthcare system ay dapat may space para sa senior intimacy. Ang mga doktor ay dapat marunong makinig sa usapin ito, hindi basta umiwas sa magbiro. Ang mga anak at apo ay dapat matutong irespeto ang space ng kanilang mga magulang pagdating sa ganitong usapin. Ang lipunan ay dapat i-promote ang healthy aging, kasama ang emotional at physical closeness. Hindi lang ito tungkol sa maayos na diet, tamang ehersisyo o maintenance. Healthy aging is also about emotional fulfillment, relational stability, and physical affection. Lahat ito ay bahagi ng holistic na kalusugan. At sa bandang dulo, ito ay bumabalik sa kabuuan ng pagkatao. Ang pagtanda ay hindi pagkupas. Isa itong yugto ng buhay kung saan ang lalim ng pag-ibig, pag-unawa at koneksyon ay mas matibay pa kaysa noong kabataan. Ang sex sa edad na 60, 70, 80 ay hindi lang tungkol sa physical act. Ito ay pagpapatunay na ang puso ay buhay, ang damdamin ay aktibo, at ang tao ay buo pa ring nilalang, may pangangailangan, may damdamin, may kakayahang magmahal. Sa pagtatapos ng malalim nating pagtalakay, may isang tanong na marahil ay paulit-ulit na umiikot sa isipan ng mga senior. Normal pa ba ang lahat ng ito sa edad ko? At ang tapat na sagot tiyan ay, oo, normal na normal. Sa katunayan, hindi lang ito normal, kundi isang palatandaan na ang katawan mo ay buhay pa. Ang damdamin mo ay aktibo pa, at ang kakayahan mong magmahal, tumanggap ng pagmamahal, at maramdaman ang koneksyon ay nananatili kahit sa gitna ng pagtanda. Ang intimacy ay hindi kailanman nabibilang sa isang partikular na dekada ng buhay. Hindi ito bagay na para lang sa kabataan. Ang totoo, habang tumatanda tayo, mas lumalalim ang kahulugan nito. Hindi na ito tungkol sa passion lang. Ito'y tungkol sa presensya, sa lambing, sa kabuuang pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Kapag niyakap ka ng taong mahal mo at ramdam mong ligtas ka sa kanyang mga bisig, iyon ang intimacy. Kapag niyaya ka niyang humiga sa tabi niya, hindi para sa akto ng sexualidad, kundi para lang maramdaman mong may kasama ka, iyon ang intimacy. At kapag piniling mahalin ka ng isang tao, hindi dahil sa anyo ng iyong katawan, kundi sa lalim ng samahan ninyo, iyon ang pinakamalalim na uri ng koneksyon. Kaya, kung isa ka sa mga seniors na nagtatago pa rin ng nararamdaman, na natatakot sabihin na gusto mo pa rin ng yakap, ng halik, ng pisikal na lambing, pakinggan mo ito. Hindi mo kailangang mahiya. Hindi ka nag-iisa. Sa buong mundo, milyon-milyong seniors ang nakakaramdam ng kaparehong damin pero natatakot lang umamin. Bawat isa sa kanila ay may kwento, may pangarap, may pagnanais na maramdaman ulit ang init ng katawan, ang tibok ng puso at ang sayang dulot ng koneksyon. Sa maraming kaso, ang pagtatalik sa senior years ay nagiging mas totoo. Wala ng pressure, wala ng competition, wala ng insecurities na gaya ng sa kabataan. Ang natitira na lang ay 2 taong nagtitiwala sa isa't isa, nagtatawanan sa gitna ng mga banayad na galaw at nagmamahalan sa katahimikan ng gabi. Minsan, hindi na mahalaga kung may perfect performance. Ang importante ay yung nararamdaman, yung emosyon na sinasamahan ng katawan. Sa practical na aspeto, dapat ding maging responsable. O, kahit seniors na, kailangan pa rin ang tamang kaalaman tungkol sa sexual health.
Sa mga seniors na may bagong partner, mahalagang tandaan na ang sexually transmitted infections ay hindi namimili ng edad. Ang paggamit ng proteksyon, regular check-up at pagiging tapat sa partner ay bahagi ng pagiging mapanagot sa sarili at sa kapwa. Ang edukasyon tungkol sa ligtas na pakikipagtalik ay hindi dapat nagtatapos sa high school. Dapat itong sumabay sa bawat yugto ng buhay, lalo na sa mga panahong tayo ay mas marupok, mas mahina at mas nangangailangan ng pangunawa. Marami sa mga matatanda ang lumaki sa kultura ng pananahimik, na ang sex ay hindi dapat pinag-uusapan, na ito ay dapat ikubli, ikahiya o ipagpaliban. Pero panahon na para itama natin ang pananaw na ito. Ang intimacy ay hindi kabastusan. Isa itong bahagi ng holistic na kalusugan, tulad ng pagkain ng masustansya, pag-ehersisyo at pagtulog ng sapat. At sa edad na mas kailangan natin ang lakas, saya at tibay ng katawan, ang pagtatalik ay maaring maging isa sa mga susi upang panatilihin ang enerhiya, sigla at kaligayahan. Isipin mo kung gaano karaming benepisyo ang sabay-sabay na dulot ng intimacy. Nababawasan ang stress, bumubuti ang sirkulasyon, tumataas ang immune system, mas malalim ang tulog, lumalakas ang kumpiyansa sa sarili, lalong tumitibay ang relasyon. At higit sa lahat, muling nabubuhay ang damdaming ikaw ay buhay pa, may halaga pa, at may karapatan mahalin at maramdaman ang pagmamahal. Sa ganitong estado, mas nagiging balanse ang emosyon, mas kayang tanggapin ang mga pagbabago ng katawan, mas nagiging mapagpatawad sa sarili, at mas naiintindihan na ang buhay ay hindi lang dapat pahabain, kundi dapat damhin, lasapin at pahalagahan. Kaya kung may partner ka ngayon, subukang magsimula sa maliit. Magyakapan ng mas matagal, maghawakan ng kamay sa gitna ng katahimikan, magkwentuhan sa gabi, bumalik sa mga lambing na minsan ay iniwan dahil sa abala ng buhay. At kung kayo ay handa na, pag-usapan kung paano ninyo muling may babalik ang physical intimacy sa inyong relasyon. Hindi ito dapat pilitin, kundi dapat dalhin ng may paggalang, may malasakit, at may pag-unawa sa mga pagbabago ng katawan ng bawat isa. Kung ikaw naman ay mag-isa, tandaan na ang intimacy ay hindi rin natatapos sa sex. May mga paraan para maramdaman pa rin ang koneksyon. Maaring ito ay sa pamamagitan ng deep friendships, self-care routines o spiritual practices. Maaring ito ay sa pagyakap sa sarili, sa pagbibigay ng oras para sa sariling kaligayahan, o sa pagtanggap na ang katawan mo ngayon ay bahagi pa rin ng isang buhay na buo at makabuluhan. Hindi ka kailangang may partner para maramdaman mo mahalaga ka. Hindi mo kailangang may kasiping para masabing buo ka. Pero kung darating ang pagkakataon na may dadating sa buhay mo, isang taong magmamahal sa iyo ng buong buo, huwag mong itaboy ang posibilidad ng saya. Buksan mo ang pinto, palayain mo ang puso, at hayaang maranasan ulit ang lambing ng koneksyon. Ang pagtanda ay hindi dapat maging dahilan para tumigil sa pagmamahal, sa pagtanggap ng pagmamahal at sa pagbibigay ng kaligayahan sa sarili. Hindi dahil senior ka na ay tapos na ang lahat. Sa katunayan, sa edad mo ngayon, mas alam mo na kung ano ang tunay na mahalaga. Mas marunong ka ng umunawa. Mas matimbang na ang damdamin kaysa sa anyo, at mas may kakayahan kang pumili ng kung ano ang makabuti sa iyo, physically, emotionally, at spiritually. Ang pagtatalik, kapag ito ay pinili mo ng malaya, ligtas, may paggalang at pagmamahal, ay hindi isang luho kundi isang regalo. Isa itong paalala na ang katawan mo ay hindi lang para mabuhay, kundi para maramdaman, para maranasan, at para ipagdiwang ang bawat tibok ng puso mo. Isa rin itong paalala na sa bawat halik, sa bawat yakap, at sa bawat haplos, may himig ng pag-ibig na tumatagos sa kaluluwa, na walang edad, walang panahon, at walang hanggan ang halaga ng isang taong marunong magmahal at marunong tumanggap ng pagmamahal. Kaya sa mga senior na nakikinig ngayon, huwag ninyong ikahiya ang nararamdaman ninyo. Huwag kayong matakot sa pangangailangan ninyo. Huwag kayong mahiya kung may bahagi pa rin sa inyo ang naghahanap ng init, ng lambing at ng koneksyon. Dahil ang pagiging tao ay hindi nawawala sa edad. At ang karapatan magmahal at mahalin ay hindi kailanman natatapos habang kayo ay buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.